Handa ka na ba sa mangyayari sa April 8, 2024 sa taong kasalukuyan? Posible na mangyari ang rapture dahil sa mangyayaring total solar eclipse. So abangan po natin. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating episode. Ito po si Faceless Ro, ang inyong host. Welcome po dito sa ating YouTube channel. Kaya po naibahagi ko ito dahil marami pong nagtatanong at naalala ko din nung last year 2023 na may nagsabi din na magkakaroon ng rapture because of eclipse, nagkaroon ng eclipse, di ba? And then noong 2017 ganun din, at naka-attend pa kami ng ilang mga conferences na ganito ang mga mangyayari, possible na magkaroon ng rapture. So, yan po ang pag-aaralan natin at i-share ko sa inyo sa episode na ito at may mga konti po akong um, awareness na gustong ibigay at dapat na equip tayo dahil pag hindi po tayo prepare or aware sa ganitong mga bagay at hindi rin tayo aral, tayo po ay mai-scam, tayo po ay maloloko. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na lahat ng ating pong pag-aaralan ay kukunin po natin sa salita ng Diyos. Wala po tayong ibang gagawin sa ating pong pag-aaral, kundi sa salita lamang ng Diyos natin kukunin. At gusto ko po na kayo mismo ay maging Biblia sa pag-aaral na to. What do I mean? Is that you read in the Bible. So anything na maririnig po natin, mababasa natin sa newspaper or sa social stream, mainline stream media, social platform, sa kahit anong pwede nating mapakinggan ng mga balita patungkol sa end times, sa prophecy sa Biblia. Dapat po lahat ng iyan ay manggagaling po sa Biblia. Kasi pag iyan po ay contradict sa salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng um, kaguluhan at hindi po nais ng Diyos na tayo po ay maging magulo at tayo ay malito. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay mabuti at ang kalaban at ang enemy, no, si Satan, para pumarito po siya para manggulo. Alisin sa atin ang ating kapayapaan at bigyan tayo ng kalituhan at ng ng isipan na hindi stable, no? Magkaroon tayo ng takot sa ating mga puso. At ang nais ng Diyos naman, tayo ay magkaroon ng payapang pag-iisip, no? Payapang ating puso sa kung ano man ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya wag tayong matatakot sa mga balita na ating maririnig. So, umpisa na po natin ang ating discussion dito po sa ating episode ng Prophecy Watch and End Time Updates. So, shout out ko muna syempre yung ating kaibigan na si Bro Glenn D. Anuel. Siya rin po ay isang vlogger na request niya po ito na magkaroon ng ganitong talakayan dito sa aking vlogging. Kaya maraming salamat sa iyo. Ikaw ay inspirasyon bro sa aking pagbablog kaya napag-aralan ko to. Kaya nung alam nyo, nung inihahanda ko ito na study, sabi ko, dito ko na ba iumpisahan yung pag-aaral ng Bible prophecy and end time updates or sa nasabi ko before na tungkol kay Noah, no? So, I think this is an open door to study end times, no? When you say end times sa Greek or sa Bible school, ang tawag diyan ay eschatology. Ito ay pag-aaral ng mga huling panahon. Pag-aaralan yung life, pag-aaralan, ang daming pag-aaralan dito. Andito yung tribulation, rapture, andito din yung the four horses of the apocalypse sa book ng Revelation, yung Great White Throne Judgment, Millennium, New Heavens, New Earth, at marami pang iba na pag-aaralan po natin dito sa Prophecy Watch and also sa End Time Updates na dapat tayo ay equipped dahil pag hindi, tayo po ay maloloko o mai-scam. Bakit? Diyan po ako mag-focus sa episode na ito. Dahil marami po ang
nai-scam. Okay, pero bago ko muna ipagpatuloy yan, nais ko muna sabihin sa inyo itong April 8, ito po yung tinatawag na total solar eclipse. Okay? Kaya marami pong ah, mga pag-aaral tungkol dito, no, mga ilang araw na nakikita natin sa ah, sa social media na talagang maraming nagdi-discuss nito. Okay? Check muna natin um, yung site na tinignan ko. Ito ay pinost ng aking tita, si Tita Press. Eto. Makikita natin dito na yung mga dadaanan, no, ng um, total solar eclipse. Kaya ang inaano dito, ang message dito ay about repentance. Inhelitulad siya uh, kay Jonah, no? And dun sa dahil yung mga dadaanan ng mga state ay mga Nineveh, may mga pangalan ganun, no? Basahin ko muna. Ito yung mga dadaanan, no? Yung mga cities na madadaanan yung 8, no? May mga pangalan na Nineveh. At alam naman natin, 'di ba, yung about message kay Jonah, no? About sa Nineveh. It's all about repentance. Okay, ito yung mga dadaanan ng mga state. Nineveh, Texas, Nineveh, Missouri, Nineveh, Indiana, Nineveh, Ohio, Pennsylvania, Virginia, New York, and Nineveh, Nova Scotia. Not in the US. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito ay hindi makita. Hindi pala makita, guys. Anyways, makikita nyo yan sa ilang mga social media platforms, no? Pwedeng sa TikTok, may makikita kayo. May mga pinadala sa akin si Miss Pam Amy na na mga yung aming sister from another mother at na pwedeng pag-aralan about this kasi ang mangyayaring total eclipse ay baka daw ito yung 10 days darkness, no? Meron nga nagsasabi 3 days darkness, 5 days darkness. So kung ilan pang araw na darkness yan, kaya ang sinasabi ng mga ilan ay maghanda daw ng food, ng water kasi possible na mawalan ng electricity dahil sasabay pa rin yung merong baka daw ito sabayan ng ilang pang mga signs sa heavens, no? Pwedeng bumagsak yung comet, no? Na sinasabi nila na devil comet, 'di ba? Pwede raw yung bumagsak. At sabi ng iba pa ay pwedeng isabay yung CERN, no, ng Europe. Kaya kung mapapansin niyo dito, ang daming mga interesado. Kaya yung iba na mga nasa Europe at ibang mga lahi, no, ay dadayo pa mismo sa US para bantayan itong total solar eclipse. Ito po ay tatagal lamang ng mga ilang minuto. Sabi ng iba ay 4 minutes and ilang seconds, yung iba naman ay 3 minutes. So kaya ako kinukuha yung mga iba't ibang mga idea para makita po ninyo kung ano po yung mga pwede nating balansehin at pwede natin ilagay na sa ating belief, no, pwede nating panghawakan kasi unang-una hindi rin naman natin siya pwedeng i-set aside, no? Pwede rin tayong maghanda lalo na tayo na mga prepper, handa na tayo pagdating dito. Pero ang tanong, gaano tayo kahanda? Kasi ang katulad nga ng sinasabi ko, ang bibigyan ko ng diin sa episode na ito ay tungkol po sa rapture ng church. Dahil sa April 8, 2024, posible daw na magkaroon ng tribulation period na yung papasok. Kaya yung mga nangyari ngayon na earthquake, no, sa Taiwan, yan daw ay sample pa lang dahil papasok daw yung mas marami pang mga tragedy or catastrophe, no, sakuna katulad ng tsunami, ng earthquake, pagputok ng bulkan at kung ano-ano pa na mga catastrophe dahil sa mangyayaring total solar eclipse na ngayon lang ulit mangyayari
sa panahon natin. Ito daw ay kakaiba sa lahat ng mga darating na total solar eclipse. Kaya pinaghahanda ang maraming mga tao, maganda ng tubig, ng pagkain, ng flashlight, ng extra batteries dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa April 8, 2024. Kaya nga, meron akong narinig, ang sabi nila, posible daw na pumasok tayo sa tribulation period. Alam naman natin kapag tayo ay futurist, so I'm talking about futurist kasi may apat na view ang end times. So susunod po nating episode, pag-aaralan po yung apat na view ng end times. Pero isang view lang po yung babanggitin natin. Ito yung futurist view. Pag ikaw ay futurist, futuristic ang view mo. In other words, from the word future, yung mga prophecy o hula sa Biblia ay hindi pa nangyayari. In other words, mangyayari pa lang sa darating. Hindi pa nangyari. Okay? Kaya ito ay futurist view. In other words, yung rapture hindi pa nangyayari, yung tribulation hindi pa nangyayari, yung millennium, 1,000 years reign with Christ ay hindi pa nangyayari. Kaya futurist ang view. Now, ang futurist view, ito yung mas kilala na katuruan sa body of Christ. Pero pagdating sa futurist view ay magkakaiba pa rin. Marami pa rin magkakaiba na view ang mga futurist. May futurist na pre-tribulation o pre-tribulation, pre-trib. Meron din namang mid-trib or mid-tribulation, tribulation, and then post-tribulation. So, susunod po natin yan pag-aaralan. Kaya gusto pong sabihin sa inyo na kung ang view ko ay futurist at pre-trib, in other words, kung magkakaroon ng tribulation o yung tinatawag na uh, yung paghihirap, no, na kapighatian na matinding kapighatian na hindi pa naranasan ng sangkatauhan, yung tinatawag na the Great Tribulation o yung 7 years tribulation. Hindi natin siya bibigyan ngayon ng malalim na pag-aaral. Ang topic lang natin dito ay yung rapture na mangyayari daw. Sabi, ngayong April 8, 2024. So, in other words, bago magkaroon ng the Great Tribulation o yung tinatawag na matinding kapighatian, ay magkakaroon muna ng rapture. Ayan ang view ng futurist view. Okay? Futuristic view. Kaya, kung meron man magsasabi sa atin, ito po yung gusto kong bigyan kayo ng warning. Kung meron man magsasabi sa atin na ibenta nyo na ang inyong mga properties, ibenta nyo na ang inyong mga gamit, i-share nyo na yung kung meron kayong pera sa bangko, i-share nyo na yan dahil wala rin magagawa yan. At kung meron kayong mga properties, ibigay nyo na kasi hindi nyo rin naman yan dadalahin. Okay? Sa Lord, pag dumating ang Panginoon, pag na-rapture tayo. Okay? Alam nyo po, naalala ko yan, noong 1999, marami po ang mga naniwala noong 1999 sa darating na Y2K bug. Okay? At marami po mga nagbenta ng mga properties. Marami po ang mga tao na ano na paniwala sa ganung view. At marami po ang mga pagbaliktad ng taon, 1999, pagbaliktad ng year 2000, sila po ay nawalan po ng trabaho. Yung iba naman ay nag-asawa ng maaga dahil nga darating si Lord at yung iba naman ay hindi na nag-asawa. Kasi nga darating na si Lord, mag-rapture na. At yung iba naman ay hindi na nag-aral. Marami akong mga kasama na hindi na nag-aral. Pero ako po, tinapos ko po yung kolehiyo ko that time. At nagtrabaho ko. Okay, nakapag work ako sa ibang company. At marami po na mga nag-focus yung panahon na yon ng Y2K bug from 1990s going to 2000, 1999. Marami po ang na-stop, okay? At yung iba doon na lang nag-focus. Kaya nga po ang ini-encourage ko po sa inyo pagdating po sa view ng eschatology o end times ay dapat tayo po ay long term. Huwag po agad tayo magdidesisyon
na sa bandang huli ay pagsisisihan natin. Kaya po yung sinasabi ng marami ngayon, no, na magra-rapture na daw at any moment. Kahit ngayong oras na nag-uusap tayo ngayon. Yes, ngayon. Uh, April 4, 2024, pwedeng mangyari ang rapture bago dumating ang April 8. Now, kung hindi man darating yung kung hindi man magkakaroon ng tribulation April 8, so ito ay mangyayari sa mga susunod na araw, let's see. Okay? Kasi marami po na mga Christians na na-scam. Ako, marami akong friends na lumapit sa amin noong 2017 na mga pastor pa mismo, no, ay nagsabi na naghihingi ng solicitation at darating na raw si Lord. Alam niyo, wag po kayong magpapaniwala doon. Kahit dito po sa amin, sa church namin, I don't allow solicitation, I don't allow yung mangungutang. Malaya po kami magbigay. Givers po ang church, any amount you can give, pero yung magsusilisit, hindi ko po yan inaalaw sa aming iglesia. At yung mag-garantor, hindi po namin inaalaw na itataya mo yung pangalan mo at para tulungan mo yung kapwa mo. No. Pero pagdating sa pagbibigay, malaya po tayo. Kahit milyon pa ibigay mo from the bottom of your heart, because giving should be you should be willing to give, di ba? From a willing heart ang pagbibigay. Kaya sa time ngayon, ngayong April 8, no, pwede niyo pong mapanood sa ibang blog or sa ibang platform yung explanation about sa mangyayaring total eclipse. Pero ang dito sa akin, sa aking episode na to, yun na po yung gusto kong bigyan ng point dahil marami po akong narinig na possible daw na mag-rapture ngayong April 8. So, hindi po natin alam kung paano. Kaya ako sa totoo lang, I'm not against rapture. Kung meron mang rapture, ay okay lang yun. Di ba? At sino ba yung hindi gustong ma-rapture o ma-snatch o to take away, yun ang meaning ng rapture, or to seize. Bakit? Kasi nga may darating na great tribulation, the great tribulation. Ito yung matinding kapighatian. Sino ba yung hindi gustong ma-save doon? Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos natin ay hindi magpapahirap sa kanyang mga anak. Amen. At ang revelation, the revelation of our Lord Jesus Christ to Apostle John, naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay na ang Biblia ay love story sa atin ni Lord, at ang ending nito ay maganda para sa atin. Yun po yung yung view ko pagdating sa end times, no. Victorious po ang church at hindi po siya talunan. Kaya gusto pong sabihin sa inyo na kung meron man magsasabi sa inyo na i-donate mo na yung ganito mo, properties mo, mag-isip-isip po tayo. Magmamanalangin muna tayo sa Lord. Kahit pa sobrang close nyo na at magtagal na ang pagkakaibigan ninyo, wag po kayong maniniwala. Okay? Agad-agad. Magkonsulta po kayo sa inyong mga ibang mga friends na pastors or friends na Christians, at higit sa lahat, i-ask natin si God sa gagawin nating desisyon. Okay? So makikita po natin yan sa April 8 kung magkakaroon ng the Great Tribulation o matinding kapigatian, or magkakaroon na po ng rapture. Okay? Mara-rapture na ang church. Kasi may narinig tayo na mabigat ang requirements ng rapture. Dapat daw, ang rapture, marunong kang ng mga um, customs and traditions ng mga Jew. Pangalawa, dapat nakapag 21 days fasting ka. At dapat nagse-celebrate ka, yun nga, ng mga festivals ng Jew. At marunong ka mag-Hebrew. At namumuhay ka sa kabanalan ng Panginoon. So in other words, mara-rapture yung iba, sila mara-rapture, pero ikaw, ligtas ka nga, pero hindi ka mara-rapture. So parang napaisip ako na paano kaya yun, no? Save tayo, pero hindi tayo kasama sa rapture. Okay? So pag-aralan po natin yung mga bagay na yan, pero gusto ko ngang point na ibigay at pagdiinan ngayon ay may mangyayari daw na rapture ngayong April 8, 2024, dahil dito
sa total solar eclipse na mangyayari sa ating kasaysayan. Kaya ang hatid po nito, dapat hindi po tayo matakot. Gusto pong sabihin sa inyo na wala po tayong dapat katakutan sa darating na April 8. Okay? Dahil, yun nga, ulitin ko po, sample na yung nangyari sa Taiwan na earthquake at yun nga, possible daw yan na mag ripple effect sa ibang mga bansa. Pero ang PhilBox, di ba, sinabi sa atin na wala nang hindi na mangyayari yung tsunami dito sa Pilipinas. So, malalaman po natin yan sa mga susunod na araw. Okay? Ano po ba? May gusto po ba tayong sabihin? May mga ano po, no? Nasabi ko na kanina na may mga ibang mga lahi na nagpupunta sa Amerika para manood ng total solar eclipse. No, ito yung mga talaga bumabiyahe pa na malayo at kina-capture yung eclipse, no? Sila po 'yan. Okay. So, yun lang po yung gusto kong sabihin sa episode na ito na wag po tayong matatakot sa darating na April 8, 2024. Okay po, po yung una natin pag-aaral. Ang susunod pag-aaral po natin ay about sa Bible prophecy, prophecy watch, end time updates, at napakahalaga po na mapag-aralan ito sa panahon natin. Dahil ang view po pagdating sa end times ay mahalaga. Dahil how you view the end times is how you behave yourself every day. So this is Faceless Raw. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless.